Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, magluluto naman tayo ng pastil. At ito na, syempre yung pinakamagandang part ng chicken is yung chicken breast, kasi ito yung pinaka malaman na parte ng chicken. Pero kung gusto mo rin naman ihalo yung ibang part ng chicken, basta yung laman yung kukunin mo at saka aalisin naman yung chicken skin, kaya okay lang din naman. Dalawang chicken breast yung lulutuin ko at ang total nito umaabot ng 600 grams. So anyway, ang kilo ng chicken ngayon dito sa amin is yung whole chicken na 1 kilo is 165 pesos. Medyo mura ngayon ang chicken. Ang gagawin natin ngayon dito, syempre ilalaga natin, palalambutin natin yung chicken. Lalagyan na natin ng pampalasa. Lagyan natin ng peppercorn, yung yung pamintang buo. Tapos syempre lalagyan natin ng salt. Tapos lalagyan natin ng bay leaf o yung laurel. Isasalang ko na to, tapos palalambutin natin. Hindi ko na inurasan. Chinek ko na lang. Check mo lang pag nakita mong malambot na, at mas maganda kasi pag naluto ng gusto para mas madaling himayin. Pag ganito na itsura, yung madali ng malagas, pwede na yan. Palalamigin lang natin. Pagkatapos, eto na guys, no? Hihimayin na natin yan. Ang ginamit ko ditong paraan ng paghihimay, itong fork, yung tinidor. Kasi gusto ko to parang, para sa akin parang mas mabilis kesa yung hihimayin ko siya sa pamamagitan ng kamay. Anyway, depende na sa inyo yan kung saan kayo mas mapapadali, yun na yung gawin nyo. Sa pagluluto ng pastil, ito talaga yung pinakamatagal gawin, yung paghihimay, yung pag-i-shred ng chicken. Kailangan talaga pag ginawa mo to, ahead of time talaga. Natapos ako dito guys, inabot ako ng 1 hour. Diba? 1 hour sa, sa 600 grams na chicken. 1 oras yung inabot ko sa paghihimay. Kaya nga kung halimbawa, ito yung gagawin mong tanghalian, umaga pa lang gawin mo na. Or much better, sa gabi pa lang, ilaga mo na at himayin mo na. Then lagay mo sa fridge. Then, para kinaumagahan, lulutuin mo na. Hindi ka na magmamadali. So anyway, ito na ginamitan ko na ng chopper para mas madali. Na-mince na natin yung garlic, onion, and then yung ginger. Natapos na natin lahat, naka-prepare na So, eto na, meron na tayong garlic, onion, and ginger. Tapos, meron tayo ditong annatto oil. Ito yung magbibigay ng extra flavor doon sa ating pastil. At ito na yung shredded chicken. Ready na at igigisa na natin yan. Umpisa na natin, maglalagay tayo ng cooking oil. Painitin lang natin. Medium heat lang guys para hindi masunog yung ating onion. Inuna ko yung onion. Tapos, saute lang natin yan hanggang sa maging translucent yung onion. And then, susunod na natin yung garlic. Saute lang din. So, alam mo yan, malalaman mo ready na yung sinute natin na garlic and onion. Yung naaamoy mo na yung flavor. Yung lumalabas na yung amoy nila. Then, sinunod ko na rin tong ginger. Naglalagay ako ng ginger dito kasi para adds flavor. Pag kinain mo yung pastil, malalasayan mo yung ginger. Tapos syempre pampatanggal ng langsa. And then naglagay tayo dito ng red chili. Syempre para extra kick, medyo maanghang. Pero it depends on you guys. Kung gusto mo ng mas maanghang, syempre damihan mo. Pag ganito na yung itsura, yung talagang nagisa na ng gusto, tsaka na natin ngayon ilalagay itong shredded chicken. Ang sekreto guys, sa kahit anong niluluto, basta sinusute, ginigisa, ang lagi niyong tatandaan, wag po kayo magmamadali. Igisa niyo ng maigi yung garlic and onion, and kung merong ginger, igisa niyo maigi. Hanggang sa lumabas yung natural flavor nung ginigisa niyo. Ganun yun. Iyon yung isa sa sekreto ko para yung niluluto natin mas masarap, mas may flavor. So anyway, nagdagdag ako ng oil kasi para hindi mag-dry yung ating chicken. And then, nilagyan natin ng chicken stock. Pagkatapos, pakukuluan lang natin yan. Hahalu-haluin lang natin, hindi na natin kailangang takpan. Kasi hindi natin to kailangan bitawan, hindi natin iiwanan. Kasi syempre, mamaya matuyuan, masusunog yung niluluto natin. Kaya ganyan lang yung ginagawa natin. Kaya medyo nga talaga to medyo matagal. So anyway, naglagay ako ng MSG for optional only and then ground black pepper. Haluin lang natin. Ganyan lang.
no? Itong pagluluto talaga ng pastil medyo matagal kasi sabi nga nung friend nung anak ko, kasi yung may friend yung anak ko Muslim, no? So, yun yung isa sa sinasabi niya, no, na pag nagluluto ng ganito, pinakasikreto nila, kailangan matagal na pagluluto, no? So, anyway, naglagay na tayo ng sugar. Tapos, hahaluin lang natin ulit. Yung sugar kasi yun yung babalanse sa lasa ng ating pastil, no? Pagkatapos niyan, halo-halo lang talaga, no? Medyo matagal talaga to. And then, lagyan natin ng soy sauce. Pagkatapos, lalagyan natin ng vinegar. Ito yung magsisilbing parang pinaka-preservative natin. And then, let it simmer. Huwag mo kagad hahaluin, ha. Pakuluan mo lang. Pag naluto na yung vinegar, at saka mo lang hahaluin, okay? So, pagkatapos niyan, eto na, syempre hahaluin na natin, no? Para maiwasan nating masunog yung ilalim ng ating pastil. Isa daw sa pinakasikreto ng pastil ay yung pagluluto ng mas matagal na proseso. So anyway, eto na, lalagyan ko ulit ng annatto oil kasi medyo dry yung ating pastil. Yung oil kasi nito, guys, yung cooking oil nito, ang sabi nga nung friend ng anak ko, kasi Muslim yung friend ng anak ko, syempre sila yung magaling magluto ng pastil kasi sa kanila galing tong recipe na to, no? So anyway, ang sabi nga nila, mas maraming oil talaga yung nilalagay dito at syempre mas matagal ang pagluluto nito. Yun yung pinakasikreto lang naman nila, no? So anyway, sikreto hindi na sikreto, no? Kasi na-revealed na. Ganyan lang, hahaluin lang natin maigi. At syempre kailangan tikman natin para malaman natin kung okay na ba. So nag-add ako ng chili pepper pa. Syempre para nas may kick kasi yun ang gusto nila, yung maanghang eh. So kaya nagdagdag pa ako ng sili. Tapos yan, halo lang ng halo. So anyway nga, yung sinasabi ko, yung paglagay ng cooking oil, it depends on you guys na yan kung gaano karaming cooking oil yung ilalagay mo. Yung sa akin, saktong-sakto lang. Ayoko rin kasi yung sobrang marami yung cooking oil, no? So may mga nakikita rin naman akong binibentang pastil na pag kinain mo talagang ma-oily. Masarap naman siya, pero syempre may kanya-kanya kasi tayong gusto. So akin, ganito lang yung gusto ko, ni sakto lang, no? So anyway, ganyan na yung pa-dry na. Not really dry, I mean yung parang nagiging slight crunchy na yung ating pastil. Tapos sa texture din, it depends on you guys, no? Yung texture na gusto nyo ba yung mas crunchy or yung medyo slight malambot. So nasa inyo na yan, nasa pagluluto na yan. Gaya nito, medyo gusto namin yung slight crunchy. So kaya medyo tinagalan ko yung luto, no? Tinitignan ko yung texture kung okay na ba. Kaya kung napapansin nyo, ganyan yung luto ko, no? So anyway, tapos na yan. At eto na, mag-start na tayo mag-plating. So uumpisahan natin dito sa pinaka-basic, no? Ganito yung gagawin natin. Siyempre, naglagay ako ng rice and then lalagyan natin ng pastil sa ibabaw. Yan. At pagkatapos, ito naman, uunahan na natin, lalagyan na natin ng pastil sa ilalim ng bowl. Sa pinaka-bottom part ng bowl, yan, lalagyan natin ng pastil. Kung napapansin nyo, konti yung oil, no? So, ganyan lang talaga, konti lang talaga. Hindi nga ako mahilig maglagay ng maraming oil sa pagkain. So, anyway, then yan, pagkataob, di ba ganyan? Pagkatapos, ganyan naman yung gagawin natin. So, ang ginawa kong ganito kasi guys, na nasa banana leaf, 3. Para sa kids, tag-iisa sila. So, ito yung pinaka-last. Ito na yung pwedeng pambenta kasi ibabalot na natin siya sa banana leaf. Yan. Babalot na natin siya ng ganyan. Anyway, yung banana leaf mo, kailangan dinarang mo sa apoy. Ha? Para flexible yung banana leaf, hindi masisira. So, ganyan lang yan. Babalutin lang natin yan ng pagmamahal. Ganyan lang yung gagawin natin. Yan, napakasimple, diba? Okay. So, pwede mo nang gawin pang business. Kung di mo pa na-try, pwede mong gawin na ganito. Basta kailangan lang pag pang business, sisiguraduhin naman natin ding mai-enjoy ng bibili. Sisiguraduhin natin masasarapan din yung bibili dun sa ibinibenta natin. So, that's it guys. I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today at sana abangan nyo pa po ko sa mga susunod kong video. Maraming salamat po. Thank you for watching and God bless everyone. Diyos mabalos. See you on my next video. Bye-bye!